Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, tayo po'y bumasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po sa Book of Galatians, chapter 5. O dito muna sa Genesis chapter 3, verse 8. Sabi po rito sa Genesis chapter 3, verse 8, "And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden." At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Mahal po magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So muli po ang bawat isa ay aking binabati po ng isang mapagpalang gabi. So good evening everyone, at sa lahat po ng ating mga kapatiran na nasa live tuning po ng ating service ngayong gabi. So binabati ko rin po ng isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. So tayo po ba ay blessed ngayong gabi, mga kapatid? Hallelujah! So bagamat alam ko ang mga katawan ng bawat isa ay mayroong pagod na rin na nararamdaman dahil sa mga maghapong ating responsibilidad sa buhay, at higit sa lahat yung ating mga pagpapagal para mapaglingkuran ng ating Panginoong Diyos. No, so lahat ng yan ay nakikita ng ating Panginoon. So alam niyo ba, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, "Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, huwag maging tamad pagdating sa paglilingkod," mga kapatid. Sabi dito, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. No. Kaya kanina tayo ay higit na magpasalamat sa Panginoon sa katagumpayan ng ating gawain kanina. Muli, matagal-tagal din nung tayo po ay muling nakapagkrusada at nakapamigay ng mga babasahin dito, mga kapatid. At sabi nga dito, sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? So, lahat ng yon ay may kabuluhan. Lahat ng yon ay may reward sa ating Panginoon. Lahat ng yan ay nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid. So, lahat ng yan ay mga bagay kung saan ang Diyos ay talagang nagagalak at natutuwa sa mga ganong ginagawa natin. Amen? So, alam nyo ba, mga kapatid, yun yung mga bagay na talagang tinitignan higit ng ating Panginoong Diyos. Kung ano yung mga nagawa o nagagawa natin dito sa lupa. No, lalo na yung mga paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon. Alam ko, minsan, busy tayo. No, busy tayo sa anumang mga bagay, anumang ating mga responsibilidad sa buhay. No, pero kahit gano'n pa man, no matter how busy we are, sabi ng Bible, sabi ni Prophet, take time for Christ. No, gawa tayo ng mga bagay na mga paglilingkod na magagawa natin, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Bible, kailan ka maglilingkod? Yung kailan hindi mo na may taas ang iyong mga kamay, hindi mo na kayang tumayo sa iyong higaan, na yung ibig sabihin, kung kailan ikaw ay mayroong ng mga karamdaman, sakit, di mo na magawa mga bagay na yon. So, gawin mo hanggat may lakas ka. Gawin mo hanggat may lakas na nananalaytay dyan sa katawan mo. No? Para mapaglingkuran ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil yung iba, hindi na kayang may taas ang kamay, hindi na tayo sa kanilang mga higaan dahil sa mga karamdaman, mga kapatid. No? Kahit anong gawin nila, hindi na kaya. Gustuin man nila. Pero kayo, mga kapatid, meron tayong lakas pa. Gawin natin ang lahat para mapaglingkuran ng ating Panginoon. So, amen? So, yun lang po, mga kapatid, sa di pagkakatagal. Nais ko pong talakayin muli ang ating tema
teksto patungkol nga po sa what was the Holy Ghost given for part 6 na. Yung part 5, ito po ay naipangaral na noong last Sunday. Tama po ba mga kapatid? So kanina, binasa natin yung Genesis chapter 3 verse 8. Sinabi doon mga kapatid, at narinig nila ang tinig ng Panginoon. Sinong nila? Mga kapatid, ni Adan at Eva. Tama po ba? No? Na lumalakad daw sa halamanan, sa kulimlim ng araw. No? Now, kung tingin nyo mga kapatid, ang Panginoong Diyos pala, sa panahon nila Eva at Adan, ay nakakasama nila. Tama ba, mga kapatid? Sabi doon, no, bumababa daw. Sa mga anong oras, mga kapatid? Kulimlim ng araw. Alam niyo po ba yung kulimlim ng araw, mga kapatid? No? Dapat hapon. Sa ibang terminology, mga kapatid. Sa ibang term. No? No, sa mga ganong oras. Sabi dito ni Brother Branham, and in the cool of the evening, he would come down and commune with them. No. Yung pala ang purpose o dahilan kung bakit ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, mula sa Garden of Eden, kina Adam and Eve, ay bumababa sa lupa. Reason why, mga kapatid, para makipag-commune with them. No. Alam niyo ba, mga kapatid, before Adam and Eve disobey, bago nila na-disobey ang ating Panginoong Diyos, sabi doon, this daily visit was a time of peaceful communion or fellowship, mga kapatid. Now, ang Diyos ay nakikipag-commune or fellowship kina Adam and Eve sa panahon na yon. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng commune, mga kapatid? In the Bible, commune or fellowship primarily refers to an intimate conversation, deep spiritual connection, or sharing thoughts and feelings, mga kapatid. Alam niyo? No. Minsan ang ating Panginoong Diyos, no, sa Garden of Eden, together with Adam and Eve, ay, mga kapatid? No, may fellowship sila into one another. Mga kapatid. Mayroon silang intimate conversation, deep spiritual connection, or sharing thoughts and feelings, mga kapatid. Sabi pa dito ni Brother Branham, dito sa fellowship, 1960, sabi dito, now, when God made man in the beginning, Now, sabi niya, when God made man in the beginning to fellowship with Him, then this man was in perfect fellowship in the Garden of Eden. No. He was in perfect fellowship with God. So, malinaw po ba, mga kapatid, na ang mga anak ng ating Panginoong Diyos ay mayroong perfect fellowship sa ating Panginoong Diyos sa Garden of Eden. No. During their time. And how it must have been on that day when God would come down in the cool of the evening and call Adam, and Eve would come up and they would worship God. Ano niyo, mga kapatid? Ano daw? And they would worship God. And they would fellowship and commune with the other. So, malinaw, mga kapatid. Sinabi ni Brother Branham, mula sa Garden of Eden, Garden of Eden, kasama ni Adam and Eve ang ating Panginoong Diyos, and they would worship God. And they would fellowship and commune one with the other. Hindi mga kapatid? Kasama na pala nila ang Diyos sa panahon na yon. Na bumababa sa lupa, mga kapatid. Akala natin, buwaba lang ang Diyos nung siya ay nagkatawang tao, mga kapatid. Akala natin na ang Diyos ay bumaba lang sa panahon ni Melchizedek. Akala natin na ang Diyos ay bumaba lang nung nagpakita ang Diyos kanino? Kay Moses. Amen? Na ang nakita ni Moses lamang ay back part ng ating Panginoon. Nakakala natin na si Jesus Christ ay bumaba lang nung nagpakita siya kay Abraham.
Nakakala natin na si Jesus Christ ay buwaba lang nung siya'y nagkatawan tao, mga kapatid. Noon pa lang kina Adam and Eve, mga kapatid, naroon na ang Diyos, bumababa din, mga kapatid, para makipag-fellowship sa kanila. Tingnan niyo, mga kapatid. Ano pa sabi doon? Now, when God had them in His perfect control, no? Sabi, now, when God had them in His perfect control, they walked with Him and talked with Him in the Garden of Eden, mga kapatid. Ito yung mga panahong wala pang kasalanan. Hindi pa nagkakasala ang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Mayroon daw pong ng mga panahong God had them in His perfect control, they walk with Him. No, lumalakad silang kasama ang Diyos and talk with Him in the Garden of Eden. Sabi ni Brother Branham pa dito sa God's provided way approach to the divine fellowship, God loves to fellowship with this creation. No. Gusto ng ating Panginoong Diyos na alin? Na maka-fellowship niya ang kanyang mga nilalang. In the Garden of Eden, we are told that when man walked in the uprightness of God, God came down in the cool of the evening and fellowship with His children. No. But, mga kapatid, ito, what happened after that? Ano nangyari? And then, sabi niya, dito sa what was the Holy Ghost given for? And then, what happened after that? And then, he lost that fellowship. Because of what? Because of sin. Nawala yung fellowship na yon, mga kapatid. Nawala yung commune ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Simula nung sila ay nagkasala. Mga kapatid. O ngayon, kaya sinabi ng Genesis chapter 3 verse 9, ano sabi dito, mga kapatid? Nung nagkasala na sina Eva at Adan. Tingnan niyo, mga kapatid. Sabi ko rito, at tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Amen. At tinawag daw ng Panginoong Diyos ang lalaki. Sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? No. Sabi dito ni Brother Branham sa God's provided approach to divine fellowship. Then, sabi niya, one day, there was a voice came up in the presence of God and said, those your loved ones, your children has fallen, and they have sinned and have done that which was wrong. You know, God didn't just select some angel to go down and look it over to see if it was so or not, or a certain cherubim of the heavens, but God came Himself crying, Adam, where are thou? No. Hindi nagsugo ang Diyos ng anumang anghel o anumang cherubim upang buwaba para tignan kung ano ang nangyari sa kanyang mga anak. Kundi ang Diyos mismo. Sabi doon, crying, Adam, where art thou? Anak, nasaan ka? Anak, nasaan ka? God Himself come crying for His lost child. No. Ang Diyos ay umiiyak habang hinahanap niya ang kanyang anak na nawala, mga kapatid. Tignan nyo? O ngayon, ano ang connection nun doon sa topic natin, mga kapatid? Sabi dito ni Brother Branham, it is a overshadow. No. Sumasalamin, mga kapatid, sa atin. Sabi ni Brother Branham sa what was the Holy Ghost given for? And then, sabi dito, He was made flesh and dwelled among us.
Ano sinabi doon kanina? Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagpadala ng kung anuman para tignan ang naging kalalagayan ng kanyang mga anak. Anghel, kerubin, sabi doon, siya mismo. No, tama, ang bumaba para hanapin ang kanyang anak. Sabi nga niya, Adam, where thou art? Nasaan ka? Naroroon. Saan ka? Naroroon, mga kapatid. No. O ngayon, pansinin niyo mga kapatid, hindi siya gumawa ng anumang paraan para ang tao ay maligtas. Siya mismo ang bumaba. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tama ba? And then, He was made flesh and dwelt among us in order to what? In order that He could come back again to man and live in man and restore a man to a state of communion with Him again, mga kapatid. Amen? Sabi doon, and give Him back His God-given right. That's what He did in the beginning, mga kapatid. Hindi ba, nung hinanap niya si Adan at Eva, nakita ng Diyos na sila ay di ba? Mayroong panakip, ano yon? Ano yung pinantakip nila sa kanilang mga masaselan na parte nung sila nagkasala? Dahon ng igos. Tama ba? Pero anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Di ba? Pinalitan yon. Ano ang ipinangpalit, pantakip sa mga private part nila, mga kapatid? Sheepskin. Tama ba, mga kapatid? Sheepskin. No. Sabihin, bago pa pumatay, si Abel ng isang tupa para may handog sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ito ay nagawa na. Kina Adam and Eve. Pumatay ang Diyos ng sheep para ang balat ng tupang yon ang siyang magtakip sa kahubaran ng dalawang taong yon, mga kapatid. Tingnan nyo. Sabi dito, overshadow, mga kapatid. Overshadow. No. And sabi niya, that's the purpose, sabi dito, of the Holy Ghost. It's the Father again. God the Father dwelling in you. Yun yung mga kapatid. Kung paano sa Garden of Eden, tama ba? Hindi siya gumamit ng kahit anuman para tignan ang kalalagayan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang Diyos mismo ang bumaba. Tama ba? No. At nung siya'y nagkatawan tao, mga kapatid, walang ibang anumang kaparaanan, sukat na ang tao ay para maligtas. Tama ba? Kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? And today, sabi dito, that's the purpose of the Holy Ghost. It's the Father again. Mga kapatid. Yung Holy Spirit na yon, siya pa rin yon. Tama ba? Amen. God the Father dwelling in you. For what purpose, mga kapatid? Sabi doon, mga kapatid, working out, sabi doon, working out His plans. To finish His plans of redemption. Ang sabi doon, working through you, making you a co-worker with Him. Mga kapatid, co-worker with Him. Giving you a place, giving you a part for your fallen. Giving you a part for your fallen. Lost brother and sister. Giving you His Spirit and His love to go hunt the lost. Kaya kung bakit tayo lumalabas dyan sa labas, namimigay ng babasahin, nagsisigaw para ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, dahil kung paano sa Garden of Eden, nung nagkasala ang tao, siya rin mismo ang bumaba
para hanapin ang kanyang mga anak, ganoon din si Kristo nung nagkatawang tao para iligtas ang kanyang mga anak. The same thing today, the Holy Spirit working with us to what? What purpose, mga kapatid? Para hanapin ang kanyang mga anak. Amen, mga kapatid? No. Giving you His Spirit. Sabi doon, and His love to go hunt the lost as He did in the Garden of Eden, mga kapatid. Kaya, sabi dito ni Brother Branham, that's what the matter with the meetings today. There is not enough spirits touch in it to go for the souls of the lost and the dying, mga kapatid. Kaya questionably ang isang tao claiming as a Christian, believers, bride of Christ, kung wala kang kung wala kang tawag conviction man lang o interest na lumabas, mga kapatid, o mag-share man lang ng Word of God sa mga taong nakakasama mo, saan ka man naroroon, mga kapatid, no, tandaan nyo, isa lang din naman tayo isa rin tayo sa tinawag, isa rin tayo sa mga purpose kung bakit ang Diyos bumaba sa lupa, tinawag, at para maligtas. Tama, mga kapatid? Ngayon, sa panahon ngayon na wala ang ating Panginoong Diyos, in corporal body or physical body, nandiyan ang kanyang espiritu, tama ba? Na siyang nananahan sa atin upang tayo ay gamitin niya. Sabi nga doon, mga kapatid, working out His plans to finish His plans of redemption. Mga kapatid, para mula sa atin, mga kapatid, may pagpatuloy ang kanyang plano para matapos ang kanyang plano sa pagliligtas sa mga tao, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible, go ye and preach the gospel to all over the world, in every tongue, in every nation, mga kapatid. No. Kaya anuman ang maaaring pwede mong mayambag o maitulong para lang may bahagi ang karya ng ating Panginoong Diyos, gawin mo. No, huwag kang makontento. No, na pagkatapos kang tawagin ng Diyos, mga kapatid, kumbaga sa blessing, huwag kang makontentong tanggap ka lang ng tanggap. Share your blessing, mga kapatid. No. Niligtas ka ng Diyos, i-share mo yung kaligtasan na ibinigay sa'yo ng Diyos sa ibang tao. Magdala ka ng kaluluwa dito. Mag-akay ka. No. Sa mga sister, kung wala kayong kumbaga, di ba, hindi naman kayo binigyan ng na magturo, mangaral ng salita ng mag-invite kayo, magturo, magdala kayo ng mga tao, diyan ng mga brothers, para magbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No. Kaya sabi nga dito, working through you. Making you a co-worker with Him. Yung mga kapatid. Giving you a place, giving you a part of your fallen, lost brother and sister. Mga kapatid. Magpagamit ka. Magpagamit tayo, mga kapatid. No. At talagang, gagamitin ka ng ating Panginoong Diyos kung nasa sayo talaga ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen? No. To go hunt the lost as He did in the Garden of Eden. And that's what the matter with the meeting. Sabi niya, there is not enough spirit touch in it to go for the souls of the lost and dying. It's more to make a name or a church or building. Yan ang mga ginagawa ng mga tao, mga kapatid. Masyadong abala. Saan? Mga kapatid, sa ibang bagay. Tama ba? Responsibilidad sa buhay. Amen? Totoo yun. Lahat tayo guilty dyan, mga kapatid. No. To make a name or church or building or denomination instead of soul-winning program, mga kapatid. Kaya nga, praise be to God, ang matanda natin sa iglesia, tinuturuan tayo kung paano tayo maging missionary-minded. Amen? Na hindi tayo nakukontento ng tayo-tayo lang. Hindi tayo nakukontento na tayo lang nakakapakinig ng salita ng buhay mula sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ang satisfaction natin, mga kapatid, hindi lang dito.
No. To win souls, mga kapatid. No. Hanapin natin ang mga kapatid pa nating nawawala. Amen, mga kapatid. At tandaan natin ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No, nakilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay nagpapasakop. Nagiging walang kwenta, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin hinahayaang tayo ay magpasakop doon. Tama ba, mga kapatid? No, magpasakop tayo doon. No. Kasi yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? How pitiful, sabi niya. We could stay on it much. So sabi pa ni Brother Branham, Christ poured himself into the church. Therefore, now, sabi niya, watch. At the day you will know that I am in the Father, and you are in me, and I am in you, and that day you will know it, for it's the whole things is one plan of redemption coming down. That God coming back to live in and dwell with and commune to His people as He did at the beginning, mga kapatid. No. Amen, mga kapatid? O ngayon, sabi pa dito, the purpose of sending the Holy Ghost was for God to continue through a bunch of people to continually manifest God to the world. That's exactly not by a creed, not by a denomination, but by the power of His resurrection, by making His word real. Mga kapatid, no? Para may pakita natin sa mundo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo. Buhay sa kalagitnaan natin, mga kapatid. No? Because Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Kung ang Book of Acts nagtapos sa Book of chapter 29, hindi ako nagkakamali, mga kapatid, or 28, sabi ni Brother Branham, the very works, no, ang Book of Acts, bagamat hanggang chapter 29, pero ang kapangyarihan, mga kapatid, ng Book of Acts ay patuloy na nagpapatuloy hanggang ngayon, mga kapatid. No. By taking His promise, no, and standing on the side of the minority and believing God, and watch the black skies move back, and the power of God move in and take over. Amen. Sabi doon. And that's what He wants. That's what the Holy Ghost was sent for. That's what purpose He sent it for. We know what it is now, and that's why He sent it, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 13, for as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God, mga kapatid. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo na tayo ay anak ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Kung tayo naniniwala na tayo po ay anak ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sure na tayo ay pinapatnubayan ng alin? Ng banal na Espiritu Santo. Amen, mga kapatid? At kung tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid, sabi ng Bible, no, ye are the light of the world. Amen? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. No. Kung tayo ang ilaw ng sanlibutan, mga kapatid, dapat makita yan. No. Dapat makita ang liwanag na yan. No. Maliwanag na makita ng taong mga nasa paligid mo na nagliliwanag, no, ka sa kanila. Tama ba? Kaya nga sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Hindi bad works, mga kapatid, ha? Good works. No.
then they may glorify God that is in heaven. Paano mag-glorify ang Panginoong Diyos, mga kapatid? No. Kung hindi nakikita sa pamumuhay mo, ang dapat makita bilang isang Kristiyano. Tama ba? Paano mo maakay ang asawa mo? Paano mo maakay ang mga kaibigan mo, katrabaho mo, tao na sa paligid mo? No. Kung nakikita sa iyo ang mga bagay na ginagawa rin nila bilang mga makasalanan. Tama ba, mga kapatid? No. Ang nakakalungkot doon, magagawa pa nilang questionin yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Tama ba, mga kapatid? Yan ba, Kristiyano? Kasama ko lang nung nakaraan yan, umiinom eh. Tingnan niyo, mga kapatid. Yan ba, Kristiyano? Nakita ko lang yan, nakaraan, naninigarilyo eh. Tingnan niyo? Yan ba, Kristiyano? Ayun, nakaraan, nakita ko, nanloko ng tao yan eh. Yan ba, Kristiyano? No? Ubod ng sinungaling? Hindi lang napagbigyan? Mga kapatid? Napot na sa kapwa niya Kristiyano. Hindi ganoon, mga kapatid. Amen? No. Let your light so shine before men, that they may see your good works, then they may glorify God that is in heaven. Mga kapatid, tandaan nyo, bilang isang mga anak na may mga magulang, pag gumagawa tayo ng maganda, hindi anak agad ang napupuri, kundi ang mga magulang. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Uy, bait ng batang to ah.